Nako, eto mga kaubayan, Lacson, karma na. Nag-walk out, Marcoleta, balik Blue Ribbon na. Aba, sana nga po totoo yan mga kaubayan. Yan po ang ating alamin mula po sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga karibyo natin, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin i-play yung video, eto pasadahan po muna natin itong nagte-trending na balita dito po sa social media. Nako po, eto po mga kaubayan, no? Ito pong isang vlogger na Mindanao-based political vlogger na si Lovely Granada. Hinamon po si Vice President Sara Duterte. Sabi niya po dito mga kaubayan, I am a Filipino citizen, challenging her to debate with me because I'm one of the people that she's serving. Sabi niya po, no? Sino ka ba? Oh, sino ka po ba? Lovely Granada. Grabe itong mga mainstream media, ini-interview po yung mga ganitong mga political vlogger mga kaubayan. Sa bagay, no? Ang gusto ko lang i-point out mga karibyo natin, kung mag-interview po sila ng ganitong vlogger, dapat yung DDS vlogger din ay interview nila. Diba? At saka eto mga kaubayan, bias na bias po ang media ngayon, no? Pag yung vlogger po ay against kay BP Sara, i-interviewin po nila. Pero pag pro, Sara po ay hindi po nila ini-interview. Sabi nga po mga kababayan, no, ng ating mga kababayang laging nakatutok sa mga balita, sino ka ba? Sino ka ba, Lovely Granada? Gusto niya kasing debatihin daw si BP Sara. Magdebate sila ni BP Sara. Aba. Ito po mga karibyo natin ang naging reaksyon ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po ni Ko, true. Presidential caliber means being debate ready at all times and in all places. Aba, mga inayo pa kayo, hindi pa eleksyon. Hindi pa po eleksyon mga kababayan, magdidebate na kayo. Ang dapat mong debatihin yung presidente natin kung bakit nagkakaganito ang ating bansa. No? Sabi po dito ni Jolie, anyone has a right to invite your BP to debate, right? Ay naku, mga ugok talaga mga inayupak na ito. No? Introduce yourself po muna. Ayun. Political vlogger should challenge a political vlogger. Correct. No? Bakit hindi mga political vlogger din ang i-challenge mo? Bakit vice presidente? No? Tatakbo ka bang vice president, Lovely? Sabi po ni Dodi, the question is, why BP Sara? Why not the president? Since he's the one calling the shot. Or better yet, all three of them. But then again, who is she to us for debate, no? With either president or BP. Parang ganito lang yan Basketball player ka sa liga ng barangay tapos sinamon mo one-on-one si LeBron or si Stephen Curry, di ba? Parang out of context, out of place ka mga kaubayan, di ba? And since sinabi niya na she's one of the people that the BP or president serve, with that logic, kahit sino na lang pwede na humamon ng debate sa high officials. Oo nga Ano ba yung credibility mo? Credibility check, credential. Para para ka makipag debate sa presidente. The arrogance is very aggoranting. Ayan na. Bakit ba si BP Sara? Diba? Pwede ba ng presidente ang sabi, Mr. President, pwede bang magdebate tayo? Kasi ang gulo-gulo ng Pilipinas no? Wala sa hulog yung pamumuno mo. Parang ganun, di ba? You are questioning his leadership para magdebate kayo. Matalino siguro ito, nakasalamin din
Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? Just comment down below. Kasi ito dapat ang dinidebate mo. Ito Lovely Granada. Ito po dapat. Ito po ang dapat debatihin mo, si President Bongbong Marcos Jr. Kasi ayon po dito kay Attorney Jacinto Paras, kahit walang krisis, sirang-sira ang kredibilidad ni Pangulong Marcos Jr. Trust rating -3. Di ba? Mas kailangan mong debatihin to. Si President Bongbong Marcos Jr. Kung bakit -3 ang kanyang trust rating. Bakit si BP Sara ang pagkakainteresan mo? Lovely, Granada. O baka sumabog ka, ha? Grabe. Sabi po dito, kredibilidad ni Marcos Jr. Sirang-sira na ayon po kay Attorney Paras. No? Pinasaringan ni Attorney Jacinto Paras, dating Presidential Advisor on Political Affairs, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kahit wala umanong krisis ay sirang-sira ang kredibilidad nito. Ayon kay Paras, hindi umano na ipakita ni Marcos Jr. ang pakikibaka o liderato upang agad na masolusyonan ang mga problema ng bansa. Dahil dito, sinabi niyang hindi na siya magtataka kung bumagsak pa sa -30 ang ratings ng Pangulo o mula sa -3 pagsapit ng katapusan ng Abril. Ayan po. Samantala ayon pa kay Paras, maliit pa lamang ang problema ng pagtaas ng presyo ng langis. Anya, ang mas malaking hamon na maaaring harapin ng Pilipinas ay kung makakaangat pa ng sapat na supply, makakaangkat pa ng sapat na supply ng langis ang bansa. Aray ko po. Napakalaking sampal po nito sa pagmumukha ni President Bongbong Marcos Jr. Diba? Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Bordado, dapat talaga palitan habang may panahon pa ang Pinas makabangon uli. Ayan. Sabi naman po ni Ray Mark, dapat talaga may snap election sa Pilipinas kung sakali na mahina ang namumuno, madaling palitan. Ayan na. Sa ibang congressmen na pabor pa rin sa kasalukuyang admin na may pananagutan sa madla. Dahil sa kanila, nagkabuhol-buhol ang bansa sa ekonomiya. We will not conduct snap election due to some congressmen favor of the present situation. Ayan. Oo nga sinasamantala din po no? Itong mga congressman, di ba? Kaya nga may mga mali-malita po sila, kaya yan, no? Yung mga pambusal, di ba? Dapat kasi ang mga congressman, madaldal yan sa mga issue ng ating bansa, no? Pero ngayon walang tumatahol sa issue ng ating bansa. Instead, yung tinatahulan nila yung mga witness, mga kababayan. May sisirain pa ba sa kanya sa panahong ito? Wala na po. Kaya nga maling-mali itong si Claire Castro. Sabi niya kay BP Sara, kung dapat wag daw siraan ni BP Sara si PBBM. Sa halip ay tulungan na lang ito na mapaunlad ang ating bansa. Hindi naman sinisiraan Kayo mismo ang sumisira sa kanya. Diba? Sa totoo lang, hindi po sinisiraan ni BP Sara si PBBM. Kayo mismo ang sumisira. Dahil nakikita po kayo at napupuna ng taong bayan yung mga pinaggagawa ninyo. Di ba? Ay, nako. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga karibin natin? Just comment down below. At eto, pasadahan na po natin si Lacson pasok pa. At makikita nyo dito, wala talaga sa argumento o wala talaga sa lohika itong si Lacson. Di ba? At nung talo na, dito sa bandang dulo, papakita ko lang. Bandang dulo para bagang nag-walk out na siya. Tingnan nyo ito ay patakaran para ilihis na naman. Hindi po pag-uusapan dito kung ano-ano mang klaseng teritoryo pag-uusapan dito. Ang pag-uusapan lang natin ay yung masigalot na pinalalaki nila at hindi nila maintindihan na walang kamatay ang West Philippine Sea. Nakalagay po kasi sa Administrative Order number 29 dated 2012, Mr. President.
14 na taon nang nakararaan, minanduhan mismo ang NAMRIA at ang DFA na mag-submit ng mapa at mga charts sa opisina ng United Nations General as UN Secretary General at inotify ang lahat ng international organizations katulad ng IHO. Ano po bang ibig sabihin nun, Mr. President? Alam po ba ito ni Senator Lacson, yung Administrative Order number 29? Dali, bandang dulo, wait lang. Mr. President, ang ipapalabas na naman niya, yung China may karapatan diyan sa lugar na yan. Kaya ayoko na po marinig kasi ilang beses na po natin narinig yan, medyo masakit na sa tenga eh. Nako. Alam po Kaya ninyo, sinasabi ko po, ayoko na alam po ninyo, marinig Mr. kung President, nanggagaling sa kanya, Mr. President. si Senator Lacson po, ay, yung pagkakaalam ko, isang magaling na Tingnan ninyo, parang nag-walk out investigador. Eh, ngayon po pala yung manghuhula na. Ayun. Paano po niya nahula? The debate is going into motives and all of that. So, motu proprio, the presiding officer declares the session suspended. Ayun, wala na, suspended na, mukhang umalis na. Mukhang napikontalo talaga sila. Grabe, no? Talagang to the rescue agad. Si Tuta Soto, mga kaubayan, kapag nasusukol na po itong si Lacson, to the rescue agad si Soto, mga karibin natin. Grabe. Grabe po ang mga nila, mga parang naka-program na yata ito eh. No? So, nako, wala na. Kung sasagutin ko po ng isa-isa ang ibinibintang po ninyo sa akin, Nako. malilis na naman po ang pinag-uusapan na kailangan na po ng taong bayan na malaman na po ang katotohanan. Sino po ang may pakana? Sino po ang mga mastermind sa nangyaring nakawan sa ating kabangbayan? Ito po ay hindi pangkaraniwang pagnanakawan, Ginoong Pangulo. Yun po ba ang gusto niyong mangyari, Ginoong Ping Lacson? Negative po. Sigurado hindi po yun. Bakit Kayo po? po naglilis, sino pa po nagsimula nito? Nung Bakit una po? pong privilege speech ninyo, hindi ko na sinagot kasi ayoko magkagulo. Pero enough is enough. Kahapon, nanonood ako sa aking opisina, gusto kong bumaba, kaya lang malalim na ang gabi at ayoko maabala yung trabaho sa Senado. Kaya nagsabi ako sa ating Senate President at ito'y na-manifest siya kahapon, narinig ko, na I was told na sasagot ako ngayong araw na ito. Wala pong gustong maglihis sa usaping flood control. Ako nga po, very passionate po ako dyan, mulat sa pool. Wala po po kayo. Parang hindi. Ako po'y talaga lumalaban sa korupsyon. Ako parang hindi. Gago! Very passionate ka? Pili lang yung mga witness na iniimbitahan mo? Gago! Yung mga ex na sundalo, yung Brave 18, ayaw mong imbitahan dyan at pinag-isipan mo kagad na malabo, hindi totoo ang mga sinasabi, kinontra mo kaagad. Tapos passionate ka dyan. Gago! Sino niloko mo? Lacson? Sino pinagluloko mo? Pagka kami, kitang-kita namin. Pagdating sa national budget, pagdating sa lahat ng usapin, hindi nyo po matatawaran. Ay, matatawaran Ang aking namin. hangarin. Hindi, wag kang ganun. Matatawaran namin. Kitang-kita namin. Oo. Kitang-kita namin na yung ginagawa mo dyan sa yung dalawang witness na nakatakip na ikaw ang sumasagot. Oo. Tapos pagkat napupunta na kay Romualdez, para bagang dinidiscredit mo na tulad ni Diskaya. At tapos nagiging bayani yung mga katulad nila Bernardo. Yung mga congressman, hindi mo malang inimbitahan. Sila yung mga contractor na congressman. Etong mga security aid ni Zaldico, hindi mo nga inimbitahan. Pinagdudaan mo na kagad, naglabas ka ng kaliwat kanang statement na kesyo imposible, malabo. Bago mo sana sinabi yan, inimbestiga mo muna. Maituwid ang lahat ng katiwalian dito sa ating bansa dahil hindi po tayo muusad. Pero enough is enough. Patuloy po kayo sa pag-atake sa akin. Balikan niyo iiyak. po, Resi Ipsan Huwag kang iiyak. Iiyak ka na eh. Walang iyakan, debate lang. Ikaw naman Tor, andyan po lahat eh. Wala po ko inimbento. Salita niyo po lahat yan eh. Sabi niyo, iniinsulto ko kayo. Sagutin niyo po. Totoo po ba o hindi yung ating napanood sa mga video? Totoo po ba o hindi yung aking mga binanggit? Tapos na po kayo.
Tapos na po. Kasi po ganito. I suggest that the two gentlemen address the chair instead of addressing each other. Sorry, Mr. Tapos na po ba kayo? Tapos na. Ayos, ano? Yan ang mga gusto kong bitawan. Oh. President. Pagpaumanhin po ninyo, Ginoong Pangulo, ngunit nakakalimutan po ng ating Senator Ping Lacson na siya po ang nagumpisa sa ngayon lang. Ako rin po ay defensor ni Vizcaya. Palagi niyang ipinipilit yon. Hindi niya makalimutan ang sinabi ko na nung ako po ay nasa Blue Ribbon Committee, tungkulin ko po kasi na ipaglaban ang sino man, witness man siya, resource person, siya po ang kauna-unahan na nag-apply ng Witness Protection Program. Sa aking palagay po, nung panahon na yon, ay kakailanganin namin siya sapagkat mga pangalang malalaki ang dapat na makuha natin. Hindi naman siya, ang ibig ko sabihin, si Vizcaya po ang mismong nagbigay po ng kanyang kagustuhan. Nung una po, Mr. President, ayaw ko nga maniwala sa kanya. Kaya sinabi ko sa kanya, gumawa ka ng sulat, kahit sulat kamay, para sa ganun, walang masabi ang iba na parang ako pang nag-initiate sa'yo dahil hindi kita kakilala. Kailangan malaman muna natin kung ano ang laman ng iyong testimony. At kailangan ma-determine natin kung talagang meron kang may kukontribute na mga pangalan. Kasi importante na lumitaw ang mga pangalan ng mga taong talagang utak ng pagnanakaw na ito. Yun po ang pinag-umpisahan nun eh. Dahil mabigat ang kanyang gagawin, Mr. President. Nakita ko sa kanyang pagkagustuhan na siya sumailalim sa Witness Protection Program. Kinilala ko naman yun, Mr. President. Malalagay nga sa alanganin ng buhay niya. Yun po naman ay nakalagay sa batas eh. Bakit ngayon akusahan ako na ako pa ang nagdidepensa sa kanya? Nandun naman po sa batas eh. Kaya nga po nang ipilit po ng ating DOJ Secretary na pinipilit niya magkaroon ng restitution, sinabi ko wag mong gagawin yan. Wala naman sa batas yan eh. Ipipilit ninyo sa pamagitan ng memorandum ninyo na kahit wala sa batas para siya maging katanggap-tanggap na witness protection program witness, ay gagawin ninyong mag-restitute siya. Wala po sa batas yun, Mr. President. Yun. So, dahil nga po mga kaubayan, itong administrasyong ito, lalo na itong si Lacson, Erwin Tulfo, sino pa ito, Rimulya, ay mahilig po sila sa bend the law. Di ba? Kahit wala sa batas, as long as they please the people, o kung sino mang people yan, o pini-please po nila, ay okay lang po yan kasi they can bend the law. Di ba? As always, they can bend the law, mga kaubayan. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol dyan mga karabin natin? Just comment down below. At syempre, huwag mong kalimutang i-like, i-share ang video nito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.